Ang Tagalog recap natin ngayon ay pinamagatang Big Brother. Ito ay kwento ng isang lalaking dating sundalo na naging guro. Nag-apply si Mr. Chen bilang guro sa Takchi Secondary School. Pagdating ni Mr. Chen sa kanyang klase ay bumati siya ng magandang umaga pero walang estudyante ang bumati sa kanya kahit isa. May kani-kanyang ginagawa ang bawat isa sa kanila. Lumapit siya sa mga nagluluto ng noodles at pinayuhang huwag silang gumamit ng maraming mistrasang pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sunod ay tinuruan niyang magtono ang binatang tumutugtog ng ukulele. Nilapitan din niya ang babaeng interesado sa mga kotse, ang binatang naglalaro sa kanyang cellphone at sinigawan ang lalaking natutulog. Nang magpakilala siya ay sandaling pinakinggan siya ng mga estudyante pero tinawanan siya dahil sa mali-mali niyang pagsusulat. Pagkatapos niyang magpakilala ay agad na bumalik ang mga estudyante sa kanilang ginagawa kaya pamitik siya ng chalk sa fire sprinkler na nagpaulan sa buong kwarto. Nabasa ang lahat maliban sa kanya dahil may dala siyang payong. Pinag-usapan ng mga estudyante ang kanilang bagong guro habang nagyoyosi. Nabisto naman nila na si Jack ay may gusto kay Jen dahil tinitingnan niya ito sa kanyang cellphone. Bigla namang pumasok ang mga miyembro ng basketball team at nagkainitan sila. Pinato ng bola ni Jake na siyang kapitan ng team si Jack. Habang naglalaro ng basketball si Jake ay binawian siya ni Jack. Tinulog ni Jack ang bote ng soft drinks na ininuman niya na natapakan ni Jake kaya siya ay nadulas. Pinagtawanan at inasar pa nila si Jake. Tinatawag sila ng guro na si Miss Liang na nakita ang pangyayari. Nang matapos ni Jack ang pinapagawa ng guro sa kanya ay pinasa niya na ito pero nilagyan niya ito ng bulate na ikinagulat ng guro kaya natabig niya ang kanyang tumbler na puno ng tsaa. Nabasa ang mga papel sa mesa kaya pinatuyo niya ang mga ito. Naghanda naman ng patibong ang buong klase, naglagay sila ng palangganang may tubig sa ibabaw ng pinto pero pagbukas ni Mr. Chen ng pinto ay nasalag niya ang palanggana at tumalsik ito kay Jack. Sinabi ni Mr. Chen na kung gusto nilang hindi na pumasok sa kanyang klase ay dapat nilang masagot ang kanyang mga tanong. Humingi siya ng sigarilyo kay Jack at itinanong niya kung anong mga kemikal ang mayroon sa sigarilyo. Nasagot naman ito ni Gordon kaya pwede na siyang lumabas. Nagustuhan ito ng klase kaya naging aktibo sila sa pagsagot. Isa-isang binigyan ni Mr. Chen ang mga estudyante ng sigarilyo at itinanong niya kung ano ang mga parte nito na nasagot naman ni Bruce. Itinuro niya sa kanila na dinadaya sila ng mga kumpanya ng sigarilyo. At dahil sa nicotine na parte ng sigarilyo ay kaya sila hindi tumitigil sa paggamit at pagbili nito na lalo namang nagpapayaman sa mga kumpanyang gumagawa nito. Sa pag-uusap naman ng opisyal at ng principal, sinabi ng opisyal na kapag nagpatuloy pa na mababa ang bilang ng nag-e-enroll sa kanilang paaralan ay ipapasara na ito. Pagpunta ng grupo nila Jack sa kainan ay nandoon din ang basketball team. Inasar nila si Jake hanggang sa patirin ang isa sa kanila kaya nagkagulo. Inawat sila ni Jake pero sinabi nito na kaya ganyan ang pag-uugali ni Jack ay dahil wala siyang magulang na nagturo sa kanya ng magandang asal. Nagalit si Jack kaya sinugod niya si Jake. Pati ang mga kasamahan nila sa grupo ay nagsuntukan na din. Pinagbabato nila pati ang mga gamit sa kainan. Ibinalita ng principal kay Mr. Chen ang nangyari at ang 5 estudyante ay tinanggal na sa paaralan. Naabutan ni Mr. Chen na nagkukumpulan ang mga estudyante at pinapanood ang nagsusuntukan na si Jack at si Jake. Inawat sila ni Mr. Chen. Hindi tanggap ni Jack na sila lang ang matatanggal sa paaralan gayong kasama din dapat na matanggal ang nakaaway nila. Iniwan ni Mr. Chen ang letter of repentance sa hagdan, ito ang huli nilang pag-asa upang hindi sila tuluyang matanggal sa paaralan na kinuha naman ng 4 maliban kay Jack. Isa-isang kinilala ni Mr. Chen ang mga pasaway na estudyante. Si Gordon ay nagmula pa sa Pakistan at mahilig siya sa pagkanta. Pinsan na siyang nakaranas at ang kanyang pamilya ng diskriminasyon. Si Gladys naman, ang kaisa-isang babae sa grupo, ay hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang ama na mula pa noon ay lalaki ang gustong maging anak. Lumalaki siyang kinaiinisan ng pagiging babae at pinipili niyang maging lalaki maging sa ayos buhok at sa mga laruan kaya naman nakahiligan niya ang mga kotse. Si Chris at Bruce naman ay iniwan ng kanilang ina sa kanilang ama noong sila ay bata pa. Nakahiligan naman ni Chris ang paglalaro ng video games. Si Bruce nakakambal ni Chris naman ang panganay sa kanilang dalawa ang nagsisikap na magtrabaho at mag-alaga sa kanyang lasenggong ama at palalarong kapatid. Kinumbinsi ni Mr. Chen ang principal na dapat ay hindi nila sukuhan ang mga estudyanteng kagaya nila Jack bagkos ay lalo pa silang tulungan. Hindi na pumasok si Jack at nagtrabaho na lang. Pinag-uusapan ng mayayaman na kung ipasasara ang Takchi Secondary School ay bibilhin nila ang lupa nito upang pagtayuan ng mga bahay na kanilang ibebenta. Tinawag nila si Jack upang maghatid ng isa pang bote ng alak. Nang magsisindi na ng sigarilyo si Kane at kukunin niya na ang lighter ay nawala ito at ang pinaghinalaan niya ay si Jack. Nang umuwi na ang mayayaman ay nilapitan ni Kane si Jack, binawi niya ang lighter at pinabugbog niya si Jack sa kanyang mga tauhan.
Pagkatapos nilang bugbugin si Jack ay iniwanan nila ito ng pera. Si Gordon naman at ang kanyang ama ay nagbebenta ng mga tickets para sa isang concert pero nagtago si Gordon ng isa. Nagalit ang kanyang ama pero itinakbo ito ni Gordon. Inabol sila ng maraming lalaki at nagpatulong si Gordon kay Mr. Chen. Kuminto sila nang malaman ni Mr. Chen na ama pala niya ang humahabol sa kanya. Inamin ni Gordon kay Mr. Chen na kaya siya kumuha ng ticket ay dahil gusto niyang panoorin ang concert. Tinanong siya ni Mr. Chen kung takot ba siyang magtanghal at hinamon siya nito. Umakyat sa entablado si Mr. Chen at inaya niyang kumanta at tumugtog si Gordon. Pag-uwi naman ng ama nila Bruce sa kanila ay inutusan sila nitong bumili ng alak pero walang gustong sumunod sa kanila dahil si Chris ay naglalaro at si Bruce ay gumagawa ng takdang aralin. Pinili na lang ni Bruce na sa labas mag-aral. Nakipagkita naman si Mr. Chen sa ama nila Bruce. Habang nakikipagkulitan naman si Gladys sa kanyang kapatid ay dumating ang kanyang ama. Nais ng kanyang ama na ipakilala siya sa anak ng kanyang amo pero ayaw ni Gladys. Paalis na sana si Gladys nang salubungin siya ni Mr. Chen. Pinagalitan siya nito dahil wala pa siyang lisensya pero sinama siya ni Mr. Chen sa isang kerrehan at ang kalaban niya ay ang kanyang ama at nanalo siya. Umabot sila hanggang sa kalsada upang mapatunayan niya sa kanyang ama na kaya niyang magmaneho sa kalsada. Pumabol sa kanila si Mr. Chen na nakasakay din sa pangkarerang sasakyan. Habang hinahabol si Gladys ng kanyang ama ay nabangga ito at bumagsak. Bigla namang may dumating na truck at nasagasaan nito ang sinakyan ni Gladys. Sa pag-aakalang nasagasaan ng truck si Gladys ay nag-iiyak ang kanyang ama at humingi ng tawad. Doon nalaman ni Gladys na mahal siya ng kanyang ama. Niyakap siya ng kanyang ama nang makitang buhay naman pala siya. Sina Bruce naman ay nasama sa isang grupo upang dalawin ang isa sa mga rehabilitated offenders. Ang ama pala nila ang kanilang dadalawin at kukuhanan ng panayam. Doon ay sinabi ng kanilang ama na dahil sa sakit na dinulot ng paglisan ng kanyang asawa ay pinili niya laging magpakalasing at gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang mga anak. Naluha si Bruce at Chris sa sinabi ng kanilang ama. Si Jack naman ay tuluyan ng nagtrabaho kay Kane na siyang dating nambugbog sa kanya. May pinatrabaho sa kanya si Kane, inutusan niya si Jack na gamitin ang isang gamot sa kanila mismong MMA fighter para matalo ito sapagkat nakuha na nila ang pera ng mga tumaya dito. Tumalaw si Mr. Chen sa kanilang bahay at nakilala niya ang lola ni Jack at nagkausap sila nito. Nabanggit ng lola ni Jack na sa isang gym na nagtatrabaho si Jack. Magsisimula na ang laban at nagwa-warm up na ang kanilang fighter. Kumilos na si Jack at inilagay niya ang gamot sa tubig na iinuman ng kanilang fighter. Pero napansin niyo ng trainer kaya bago inumin ng fighter ang tubig ay dinukot niya ang bulsa ni Jack at nakita niya ang lagayan ng gamot. Nang tanungin si Jack ay napalingon siya kay Kane kaya napatayo din si Kane at pinigilang magsalita si Jack. Lahat ng tubig sa refrigerator ay pinainom kay Jack at kinulong siya sa locker. Dumating si Mr. Chen kung saan naroon si Jack. Nang marinig niya ang sigaw ni Jack ay nilabanan niya ang mga lalaking nandoon. Madali niyang tinalo ang lahat niyang makaharap at nabuksan niya ang locker ni Jack. Sunod niyang nakalaban ang fighter at napakalakas nito. Nang may pahid ni Mr. Chen ang isang cream sa mukha nito ay nakabawi siya pero napabagsak pa din siya nito. Matapos ang laban ay bumagsak din ang fighter. Dinala silang lahat sa ospital at ginamo. Nakausap ni Kane ang mga pulis at siya ay nakalusot. Napanood nila sa telebisyon ang nangyaring gulo at mas nakilala nila ang kanilang guro na dati palang militar at nagtapos din siya sa Takshi. Dati din siyang pasaway at nakulit na estudyante. Nakasira siya ng isang eskultura at nagbato siya ng mga lobong may tubig sa isang tumutugtog ng piano. Pinugbog niya ito at nabalian ito ng kamay kaya siya natanggal sa paaralan. Pero inirekomenda pa din siya ng kanyang principal sa isang military school sa Amerika. Nagpaalam ang principal sa kanya at pinalakas ang kanyang loob. Naranasan ni Mr. Chen ang isang madugong labanan mula sa gyerang kanyang pinanggalingan. Nalulungkot siya sa mga nangyayaring pagkalagas ng buhay. Tumigil siya sa pagsusundalo at bumalik siya ng China. Ginawa niya ito upang hanapin ang kanyang sarili at mapagtanto ang kanyang buhay. Binalikan niya ang kanyang principal at sinabihan siya nitong magturo. Namatay ang kanyang principal pero tinupad niya ang hiling nito. Pagdating ni Mr. Chen sa paaralan ay napakasikat niya. Pinati siya ng lahat mapa-estudyante o guro. Nagulat siya at natuwa ng formal siyang batiin ng kanyang klase at tinawag nila siyang kuya. Naging napakasigla at napakaaktibo ng kanyang klase. Lumapit naman kay Jack si Jen at nagpapapansin. May sarili na ding concert si Gordon. Naging malapit ang mga estudyante kay Mr. Chen. Nag-usap-usap naman ang grupo nila Jack patungkol sa kukuhanin nilang kurso sa kolehiyo. Si Gordon sa musika, si Chris sa computer science, si Bruce sa business, si Gladys naman sa mechanical engineering, at si Jack naman ay sa pagtuturo. Nanahimik si Bruce saglit. Pumili pala siya ng tinatawag na smart drugs para sa magiging pagsusulit pero nahirapan pa din siya.
Nang tanungin naman nila si Bruce patungkol sa kanyang grado ay nanahimik lang siya. Bagsak ang kanyang grado kaya lumapit sa kanya si Mr. Chen at sinabi niyang tutulungan niya siyang mag-aral. Patuloy pa din sa pag-inom ng gamot si Bruce. Isang araw ay hindi pumasok si Bruce at umalis na si Chris pero pag-alis ni Chris ay naluha na lang si Bruce at bulong-bulo ang kanyang utak. Nagpakamatay si Bruce, tumalon siya mula sa palapag ng kanilang bahay. Buti na lang ay naitakbo pa siya sa ospital pero sinabi ng doktor na na-overdose siya ng iniinom niyang gamot. Marami naman sa mga magulang ang nag-alala at gusto ng palipatan ng paaralan ng kanilang anak. Dahil sa insidente ay na-question ang kakayahan ni Mr. Chen na makapagturo. Pero ibinalik ni Mr. Chen ang tanong sa kanila at kanyang kinwestiyon ang sistema ng edukasyon. Nang makita nila ang motor ni Mr. Chen ay inakala nilang bumalik siya. Inanap nila siya sa buong paaralan. Paalis na sana siya pero pinipigilan siya ng mga estudyante. Inabol siya ng kanyang mga estudyante hanggang labas at totoong nalungkot sila sa kanyang pag-alis. Naging magulo ang pagpupulong ng mga guro at magulang pero inawat sila ng principal at napakiusapan. Naalala ng principal ang mga sinabi ni Mr. Chen. Lahat sila ay nag-aral ng mabuti para sa darating na malaking pagsusulit. Tiyumpal na naman si Kane, ginamit niya ang numero ni Mr. Chen at inabutan niya ng mensahe ang lahat ng estudyante. Pinapunta niya sila sa paaralan imbis na sa lugar na paggaganapan ng pagsusulit. Pinigilan niya ang mga estudyante na makapasa sa pagsusulit dahil kapag mataas ang nakuha nila sa pagsusulit ay sisikat muli ang kanilang paaralan at hindi na nila mabibili ang lupang kinatitirikan nito. Pinagbabasag pa ni Kane ang mga display. Bago pa man nakuha ng mga tauhan ni Kane ang kanilang cellphone ay nakapagmensahe na sila kay Mr. Chen. Dumating si Mr. Chen at nilabanan niya ang mga tauhan ni Kane. Nakatakas naman ang mga estudyante. Sila naman ang huling nagtuos ni Kane. Siya pala ang estudyanteng noon ay binugbog niya at nabalian ng kamay. Nagmadali naman ang mga estudyante na makahabol sa pagsusulit. Nauwi ang laban nila sa mismong klase ni Mr. Chen. Naglabas ng kutsilyo si Kane at nasugatan niya si Mr. Chen. Naaga ni Mr. Chen ang kutsilyo pero hindi niya sinaksak si Kane kundi ang kanyang sarili. Tinapon niya ang kutsilyo at lumabas ng kwarto. Nakaabot naman sa pagsusulit ang mga estudyante. Nagkaroon na ng sariling bahay sila Jack. Nakapaglabas na din ng mga kanta si Gordon. Binigyan din si Gladys ng kanyang ama ng kotse. Nakalabas na din ng ospital si Bruce. Masaya din ang principal dahil hindi na natuloy ang pagsasara ng kanilang paaralan.